What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Noong 1962, masayang naglalakbay ang mga tao sakay ng ocean liner na Antonia Gracia. Nagbibigay sina Francesca at ang banda ng kahangahangang musika kaya't lahat ay sumasayaw, maliban kay Katie. Napansin ng isang waiter na may laruan si Katie na pangbaybay ng mga salita at tinulungan siyang buuin ang mga salitang "I'm so bored." Kalaunan, napansin ng kapitan na nag-iisa si Katie at inaya niya itong sumayaw. Nagpatuloy ang masayang gabi at walang sino man ang nakakita sa isang misteryosong taong humihila ng pingga upang magkalas ng ilang kawad. Umiikot ito ng ilang segundo hanggang sa tuluyang mapatid at tumama sa sayawan. Nababasag ang mga ilaw, nasisira ang mga dekorasyon at nawawala ang kanang itaas na bahagi ng katawan ng lahat ng mananayaw. Maliban kay Katie na naligtas dahil sa kanyang tangkad. Pagkalipas ng 4 na pang taon, isang grupo ng mga tagapagsalba ng barko ang nagre-retrieve ng isang sirang sasakyang dagat. Dahil sobra ang tubig na pumapasok, bumibigat ito at mahirap galawin. Dumulas si Epps pababa sa isang kawad upang makapasok sa lumang barko at natuklasan ng isang butas sa port floater na nangangahulugang babahain ito sa loob ng 5 minuto. Gusto ni Captain Murphy na talikuran ng barko, ngunit nagpasya si Epps na manatili upang ayusin ito. Tumalon sina Munder at Dodge upang tumulong at sama-sama nilang hinanginan ang isang piraso ng metal na matagumpay na tumakip sa butas. Maya-maya, ipinagdiriwang ng grupo ang tagumpay na pagsasagip at ang kanilang bayad. Sa sandaling iyon, nilapitan sila ng isang piloto na nagngangalang ferryman na gustong mag-upa sa kanila. Ipinakita ni ferryman ang litrato ng isang barkong nakita niya sa dagat Bering noong nakaraang buwan habang siya'y lumilipad. Sinubukan ni ferryman na makipag-ugnayan dito ngunit walang sumagot at muli niya itong nakita ilang araw na ang nakaralipas. Tinanggap ng grupo ang trabaho at inanunsyo ni ferryman na sasama siya. Maaga silang umalis kinabukasan ngunit wala silang nakita buong araw. Pagsapit ng gabi, may nakita si Santos na kakaiba sa malapit at agad niyang tinawag si Murphy, ngunit pagdating nito ay wala na ang nakita. Walang makita si Murphy sa radar at inisip niyang baka nagkamali lamang si Santos. Ilang segundo ang lumipas, may nadetect din ang radar. Sumama si Epps upang bantayan ito at napansin kung paanong bigla-biglang lumilitaw at nawawala ang misteryosong bagay. Nang subukan ni Murphy ang radio, walang nangyari. Bigla na lang lumitaw ang isang napakalaking barko sa harap nila at napilitan si Santos na biglang ihinto ang kanilang tugboat. Naiwasan niya ang buong banggaan, ngunit tumama pa rin ang unahan at nasira ang makina. Nakita ni Murphy ang pangalang Antonia Gracia at ipinaliwanag na ito ay isang barkong Italyano na nawala noong 1962 nang walang distress signal. Pangarap ng bawat kapitan na matagpuan ito. Gamit ang crane ng bangka, nagpasisya ang kalahati ng grupo na sumakay upang magsiyasat habang ang natitira ay nagbabantay sa tugboat. Habang nag-iikot, napansin nilang walang laman ang lahat ng lalagyan ng life preserver at wala na ang mga lifeboats. Pagpasok nila sa loob, naputol ang kanilang koneksyon sa bangka. Sinundan ng grupo ang isang kakaibang ingay at nakita ang isang pendulum clock na patuloy na tumitibok. Nang bigla itong tumunog, nagulat sila. Nagpatuloy sila nang hindi napapansin ang laruan ni Katie na gumagalaw mag-isa at nagsasabing "Welcome aboard." Habang mas lumalalim ang kanilang pagpasok, mas lumalakas ang static sa radio ng tugboat. Wala silang nakita kahit isang bangkay. Pagbukas ng isang mabigat na pinto, pumasok sila sa mas mababang antas at bumigay ang sahig sa ilalim ni Munder. Nasalo siya ni Epps sa tamang oras, ngunit muntik na rin siyang mahulog, kaya hinila ng iba ang kanyang mga paa. Paglingon ni Epps, nagulat siyang makita si Katie sa ibabang silid, ngunit bigla siyang naglaho. Sa pagsisikapan ni Dodge at Murphy, nahila pataas sina Epps at Munder nang walang nasaktan. Sunod, nakarating sila sa bridge.
Patay ang compass at helm at ubus ang gasolina. Kinuha ni Murphy ang log ng barko at nagulat si Dodge nang makita ng isang digital na relo na wala pa noong 1962. Ibig sabihin, may nakakita na sa barko bago sila, ngunit hindi ito kinuha. Dahil wala nang iba pang makikita, inanunsyo ni Murphy na magpapahinga sila ng gabi at hihilahin ng barko kinabukasan. Pagbalik sa tugboat, tinanong ni ferryman kung may nalaman sila. Ipinaliwanag ni Murphy na wala at ikinuwento niya ang Marie Celeste, isang barkong natagpuan din ng walang bangkay. Tulad ng Antonia Gracia, naglayag ito ng walang humahawak sa timon hanggang sa ubusan ng gasolina. Ang mga ganitong sasakyan ay tinatawag na ghost ships. Pinag-usapan ng grupo ang gagawin kinabukasan. Gusto ni Murphy na hilahin ng barko, ngunit duda si Santos kung kakayanin ng tugboat ang bigat. Hindi rin nila ito maaangklahan dahil wala na ang mga angkla. Pumayag si Greer na ayusin ang makina upang mahila nila ang barko na nangangahulugang aabot ng 5 linggo bago makarating sa Pampang. Kinabukasan, nag-scuba dive sila upang suriin ang hull at natuklasan ang isang malaking butas na unti-unting pinapalubog ang barko. Mas masama pa, itinutulak ito ng malakas na agos patungo sa mga bato at babangga ito sa loob ng 3 araw. Kulang ang oras upang ayusin kahapon ang barko at ang makina, ngunit ipinag-utos ni Murphy na gawin pa rin ito. Nanatili si Santos sa tugboat upang ayusin ang makina, habang ang iba ay sumakay upang tayasin ang pinsala. Naghiwa-hiwalay sila sa magkapares. Natuklasan nilang hindi gumagana ang kanilang radio. Sina Munder at Dodge ang nag-iinspeksyon sa binabahang ibabang plalpag at natagpuan din ang silid ng makina na binaharin. Sina Greer at Murphy ay nakarating sa silid ng kapitan, mulit hindi pinapasok ni Murphy si Greer. Sa loob, nakita niya ang sombrero ng kapitan at isang lababong may dugo, pati isang bote ng whiskey. Uminom siya at sa salamin nakita niyang kahawig na siya ng kapitan. Sa isang iklap ng mata, bumalik sa normal ang refleksyon. Umalis siya nang hindi napansing muling nagbago ang anyo. Samantala, natuklasan ni Greer na bumagsak ang elevator. Hiwalay, napunta si Epps sa pool room at nakitang maraming butas sa pader at basuyon ng bala sa pahig. Pag-akyat niya, nagulat siyang makita muli si Katie at nahulog siya, nawalan ng malay. Pagkagising niya, hindi niya nakita ang sarili niyang dugong dumadaloy sa isang butas. Tinulungan siya ni ferryman Parabas habang ang dugo ay lumalabas sa wall. Habang umaalis sila, nagsimulang dumugo ang lahat ng butas at napuno ng dugong water at mga bangkay. Biglang umalingawang ang pag-awit ni Francesca sa buong barko, maging sa mga radio. Sinundan ni Greer ito hanggang sa dining room kung saan may piano at isang sigarilyo na may bakas ng lipstick na patuloy pa ring nagliliyab. Nakita rin niya ang poster ni Francesca at nabighan siya. Hindi niya alam na minamasdan siya ni Francesca. Sa central laundry, binuksan ni Epps ang vent at biglang bumuhos ang tubig. Kusang nagsara ang pinto at napansin nilang may mga bangkay sa tubig na 1 buwan ng gulang pa lamang. Hindi gumagana ang radio kaya naghanap sila ng ibang daan. Sa cargo hold, huminto si ferryman upang humanga sa isang lumang kotse. Napansin ni Epps ang gumagalaw sa ilalim ng mga mailbags na isang kahon na puno ng mga daga at bar ng ginto. Sinubukan nilang ipaalam sa iba, ngunit static lamang ang sagot. Kasunod ang boses na tumatawag sa pangalan ni Epps at nagsasabing malamig. Nagpatuloy sila patungo sa galley. Nang silipin ni Epps ang refrigerator, nagulat siya sa gumagalaw at sumisigaw na tela. Biro pala ni na Dodge at Munder. Nagtipon-tipon ng buong grupo sa cargo hold at mas marami pang ginto ang natagpuan. Lahat ay masaya, maliban kay Greer na nag-aalala tungkol sa insurance. Ipinaliwanag ni Dodge na sinadyang kiskisin ang mga marka kaya hindi matutunton ang ginto. Ibig sabihin, nakawan ito. Nagpasisya silang kunin ang ginto halip na kunin ang barko. Habang nag-iimpak ang iba, bumalik sina Greer at Santos sa tugboat. Biglang gumalaw mag-isa ang valvula ng tangke ng propane at tinangka ni Katie na magbawa na kay Epps, mulit itinulak siya ng iba pang multo. Pinaandar ni Greer ang tugboat at nagkaroon ng napakalaking sabog sa engine room. Tumalon sina Munder at ferryman sa tamang oras. Si Santos, na nagliliyab na ang buong katawan, ay tumalon din bago muling sumabog ang kalahati ng tugboat.
Sa barko, natapunan si Epps dahil sa shockwave, ngulit bigla siyang tumalon upang tumulong. Nailigtas niya si Greer at nailigtas ni Ferryman si Mander, ngulit hindi makita si Santos. Mula sa barko, pinapanood ni Katie ang lahat. Napilitan ngayon ang grupo na magpalapas ng gabi sa nakakatakot na barko. Isinisi ni Dodge ang pagkamatay ni Santos kay Ferryman dahil hindi nito sinaliksik ang barko bago sila dalhin dito. Gusto niya itong bugbugin, ngulit pinigilan siya ni Greer. Sinabi ni Epps na dapat ayusin nila ang barko para magamit ito sa pag-uwi o kahit man lang para mabuhay hanggang sa may sumagip sa kanila. Nagkaroon ng pagtatalo tungkol sa plano at nauwi ito sa pagsuntok ni Greer kay Mander, kaya kinailangang paghiwalayin ng mga lalaki at dalhin sa magkaibang silid. Sa kalagitnaan ng gabi, sumasayaw si Katie sa paligid ng swimming pool. Sa kusina, binuksan ni Dodge at Mander ang ilang lumang lata na nakinta nila at nagulat silang maayos pa ang pagkain, ngunit agad ding nawala ang saya nang makita nila ang mga uod. Sinuri ni Epps ang lumang talaan ng mga pasahero at nakita ang pangalan ni Katie. Nakasaad doon na naglalakbay siyang mag-isa. Dahil may numero na siya ng silid ni Katie, hinanap ito ni Epps. Nagulat siya nang biglang sumara ang lahat ng pinto sa pasilyo maliban sa isa na dahan-dahang bumukas para sa kanya. Pagpasok niya sa silid, may narinig siyang mahinang pag-ugong. Nasa paligid ang lahat ng gamit ni Katie, ngumit napalitan ng sindak ang dating tamis nang buksan ni Epps ang aparador at makita ang bangkay ni Katie. Matapos ang unang pagkabigla, kinuha ni Epps ang kwintas na medalya at nakita ang mga larawan ng mga magulang ni Katie. Lumitaw si Katie sa tabi niya at nakiusap na huwag isara ang medalya dahil matagal na niyang hindi nakikita ang mga ito. Sinubukan ni Epps na ibalik ang medalya, ngulit dumaan lamang ito sa kamay ni Katie, doon niya napagtantong multo nga ito. Ipinaliwanag ni Katie na lahat ng naroon ay nakulong at kapag nakalikom na si siya ng sapat na kaluluwa para punuin ang kanyang kwota, sila ay ihahatid. Nang subukan ni Epps na itanong kung anong ibig sabihin nito, nagsimulang lumitaw ang dugo sa kisame at sinabi ni Katie na ayaw nitong magkwentuhan sila. Pinayuhan ni Katie si Epps na umalis sa lalong madaling panahon bago siya biglang maglaho habang sumisigaw. Sa dining room, umiinom si Greer habang tinitignan ang larawan ng kanyang kasintahan. Nang subukan niyang umalis, biglang bumukas ang mga ilaw at nagsimulang mag-ayos ang mga bagay sa paligid. Maya-maya, tila bago na ang silid at muling lumitaw ang lahat ng panauhin para magdiwang kay Greer. Lumapit si Francesca at hinalikan ang kanyang pisngi at inisip ni Greer na hindi ito totoo kaya't hindi ito matuturing na pagtataksin. Hinalikan niya si Francesca sa labi. Lumayo si Francesca habang inaalis ang kanyang damit bilang paanyaya. Sinundan siya ni Greer at naghanda na nang makita niyang nakatayo ito sa pintuan ng elevator, ganap na hubad. Ngunit nang subukan niyang hawakan ay dumaan lamang ang kanyang katawan at nahulog siya sa elevator shaft na agad niyang ikinamatay. Naging halimaw ang mukha ni Francesca habang siya'y lumingon. Sa silid ng kapitan, umiinom ang nagluluksa na si Murphy hanggang sa makatulog. Bigla siyang nagising nang gumanaw ang bote at nabigla siyang makita ang matandang kapitan na nag-aalok ng isa pang tagay. Ibinigay din ng kapitan ng isang kwaderno na may mga larawan ng Lorelei, ang isang barko na sinagip nila 2 araw bago mawala ang Antonia Gracia. Ipinakita sa mga larawan na mula sa Lorelei ang mga kahon ng ginto at inaalala ni Murphy ang mga kwentong walang nakaligtas doon. Ngunit itinama siya ng kapitan at ipinakita ang larawan ng isang nakaligtas na ikinagulat ni Murphy. Takot na takot, hinanap ni Murphy ang iba at pagpasok niya sa pool room, nakita niya ang multo ni Santos. Sinubukan niyang tumakas, ngunit paulit-ulit na humaharang si Santos at sinisisi siya sa kanyang kamatayan. Dumating sina Epps at Ferryman para lapitan siya, ngunit nakikita ni Murphy ang dalawa bilang Santos. Akala ni Murphy ay aatakehin siya, kaya siya ang unang nag-atake at itinulak si Epps sa isang halima. Sinubukan ni Epps na ipagtanggol ang kanyang sarili nang hindi sinasaktan ng kanyang kapitan, ngunit patuloy ang pag-atake ni Murphy hanggang sa wala na siyang ibang magawa kung hindi saksakin ng paa nito. Galit na galit, naghanda si Murphy na patayin si Epps, ngunit sa kabutihang palad, sinorpresa siya ni Ferryman at pinukpok sa ulo, pinatulog siya. Muling nagtipo ng crew at nagpasya nilang ikulong si Murphy sa aquarium para sa kaligtasan ng lahat. Kailangan na lang nilang hanapin si Greer. Pagsapit ng umaga, wala pa ring balita tungkol kay Greer. Nagpasyang nilang ipagpatuloy ang pag-aayos ng barko. Sumisid sina Mander, Dodge at Epps sa engine room. Pinasabog nila ang pinto at nakita ang punit sa hull na sinimulan nilang takpan. Matapos ang mahabang paglagaw, tuluyan itong naisara. Naglagay sila ng hose at pump para alisin ang tubig sa barko.
Matagal ito, ngunit gumagana na ang compass at helm. Kung makokontrol nila ang pagbobomba ng tubig at ang pag-aanod, maiiwasan nilang bumangga sa mga bato. Matapos ito, muling hinanap ni Epps si Greer. Ipinakita ni Katie ang daan at wasak ng loob ni Epps nang makita ang bangkay. Hinawakan ni Katie ang balikat ni Epps at dinala ang isipan nito sa isang alaala ng mga nangyari kapatapos ng matagpuan ng Lorelei. Pinatay ng sumpa ang mga panauhin at crew sa iba't ibang paraan hanggang sa manaigang kaguluhan. Nagpatayan sila dahil lahat gusto ang ginto. Mga tao ang nagdala kay Katie sa kanyang silid at doon niya pinatay. Nang ang huling mga lalaki ay sumugod sa ginto, minanyobra ni Francesca ang leader at pinapatay ang kanyang sariling kupunan na paniniwalang magsasama sila. Ito pinatay rin niya ang leader sa isang putok sa ulo, hindi alam na may isa pang lalaki. Niloko siya ng lalaking yon nang halikan siya at pinatay gamit ang isang kawik, tapos nilagyan ng marka ang kanyang kamay. Napatitig si Epps ng pagkagulat nang mapagtantong ang lalaking yon ay si Ferryman. Naalala ni Epps na iniwan si Ferryman para bantayan si Murphy, kaya tumakbo siya pabalik sa aquarium, ngunit huli na, patay na si Murphy. Walang saysay na sinuntok ni Epps ang salamin hanggang sa bumigay siya at bumagsak. Sa engine room, may bumara sa hoses at sumisid si Mulder para ayusin ito, habang pumunta si Dodge sa bridge para kontrolin ang barko. Dumating si Epps para sabihin ng nangyari kay Murphy, ngunit bago pa siya makapagipaliwanag ay pumasok din si Ferryman. Sinabi na lamang niyang kailangan nilang umalis agad at siya ang maghahanap kay Mulder. Inutusan niya sina Dodge at Ferryman na magbantay sa isa't isa at iniabot kay Dodge ang isang baril. Samantala, habang lumalangoy si Mulder, biglang naipit ang kanyang mga paa. Gumagalaw ang mga gears ng barko at hinihila siya papasok. Pinilit siyang pumiplas, ngunit mas malakas ang mga gears at nadurog siya. Pagdating ni Epps, nakita sa dugo sa tubig ang nangyari. Sa bridge, sumubok si Ferryman na umalis, ngunit hinarangan siya ni Dodge at nagbanta na papatayin siya. Ininsulto si Ferryman hanggang sa pinaputukan siya ni Dodge. Akala ni Dodge ay patay na si Ferryman, ngunit buhay pa rin si Ferryman. Bumalik kay Epps na nagtatadda ng pampasabog at dumating si Dodge na nagsabing patay na si Ferryman. Sinabi ni Epps na huwag niyang magtiwala at inihayag na binablak niyang pasabugin ang barko. Tutol si Dodge at nag-away sila. Nang tangkilikin niyang kunin ang detonator ay umatras si Epps. Nagmingit si Dodge at nagsimulang humahagis ng bagay, kaya nagtaka si Epps kung bakit hindi niya tinanong si Mulder. Doon inanyong mukha ni Ferryman ang kanyang itsura. Kinuha niya ang mukha niya matapos siyang patayin. Lumabas ang katotohanan. Si Ferryman ay isang kaluluwa na napunta sa impyerno matapos ang buong buhay na kasalanan. Parusa sa kanya ang mga likom ng sapat na kaluluwa para punuin ang mga barko at ipadala sila sa impyerno. Mga tiwaling kaluluwa lamang ang bilang, kaya hindi kasama si Katie. Inalok niyang pakakalain si Epps kung hindi niya nila pasasabugin ang barko, ngunit tumanggi siya. Nang papasabugin na sana ni Epps ang mga bomba, tinamaan siya ni Ferryman ng isang sinag. Nahulog ang detonator at bumagsak siya sa tubig. Sumunod si Ferryman at binugbog siya, ngunit nakakita si Epps ng isang pana sa tubig at sinaksak ang paa ni Ferryman. Nang atras ito, sinamantala ni Epps ang pagkakataon at pinana ang detonator na siyang nagpasabog ng mga pampasabog. Isang napakalaking pagsabog ang winasak ang buong barko at tunupok si Ferryman. Napalaya ang mga kaluluwa mula sa kanyang pahirap. Lumalangoy si Epps sa gitna ng bumabagsak na debris at nakita si Katie na gumagabay sa kanya patungo sa kaligtasan. Nagpaalam si Katie bago maglaho kasama ng iba pang kaluluwa. Sa ibabaw, pinanood ni Epps ang mga liwanag ng mga kaluluwa na lumalutang paligid sa lumulubog na barko habang kumakapit sa mga kinahahatihan. Sa kabutihang palad, may barkong sumagip sa kanya. Pagkaraan ng ilang panahon, nasa lupa na si Epps. Habang isinasakay siya sa ambulansya, nagulat siyang makita ang mga officials na kinukuha ang mga kahon ng ginto, kasama si Ferryman. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit sumara ang mga pinto ng ambulansya sa kanyang muka. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!